Masama ang loob ng ilang sundalong kabilang sa mga sumaklolo sa PNP SAF Commandos na naipit sa bakbakan sa Mamasapano. Sinisisi kasi sila ng ilan dahil hindi umano sila nakaresponde agad. Pero ang dapat daw singilin ay yung may 300 SAF na mas malapit na sa putukan pero wala umanong ginawa. May news to go si Rafi Tima. Kasama ang 3 sundalong ito sa mga nanguna sa pag-rescue sa mga miyembro ng 84 SAF Seabourn, ang assault team na sumugod sa Kuta at nakapatay sa teroristang si Marwan noong January 25 sa Mamasapano, Maguindanao. Ayaw daw sana nilang magsalita sa mga maling nakita nila habang kasama ang PNP Special Forces, pero bugbog na raw sila sa batikos, kaya minarapat nilang magsalita na. Kapitbahay namin, mga asawa namin, mag-text na, wala kayo talaga kayong nagawa, ganyan. Kung nga, antayin nyo lang magsalita ang report. Tapos ngayon, hindi naman pala. Nagsalita nga. Wala man, may nagsalita, pero ano na. Iba na yung sinasabi. Ang masakit daw, di na nga sila napasalamatan man lang, idiniin pa raw sila na wala silang ginawa. Sakit naman sa kalooban din namin. Sabihin nila, walang ginawa yung army. Kung hindi dahil sa amin, hindi nila masisave yung yung nakuha nilang specimen mula dun sa target nila. Hindi sana, hindi sila mission accomplished sana. Inamin ni dating SAF Director Hitulio Napeñas na hindi nila sinabihan ng AFP bago isagawang Oplan Exodus noong January 24. Time on target ang tawag nila, kaya sinabihan na lang daw nila ang AFP at ilang opisyal ng PNP kung nasa lugar na ang mga SAF Commando. Ang sabi ng mga Army soldier na ito, bago sila akusahang walang ginawa para mailigtas sa mga SAF Commando, may dapat sagutin ang PNP. Ano raw ang ginawa ng mahigit 300 pang SAF na kasama sa operasyon at nasa kalsada papasok sa Mamasapano, ilang kilometro lang ang layo sa 55th Special Action Force, ang blocking force na napulbos ng mga kalaban sa Maisan. Nang dumating daw kasi ang Army sa Mamasapano bandang hapon noong linggo para sana tumulong, nakita nilang nakahiga ang mga pulis sa gilid ng kalsada. Kung may sisihin mo na sila, tanungin mo na naman sa level nila. Kung sino yung hindi nakatulong doon, kung sino yung hindi pumurward doon. Kasi yung naabutan namin sa kalsada, 100 meters, kadami-dami na doon. 3 kumpanya nagumumpukan. At tila litong-lito rin daw ang mga pulis na nadatnan nila. Magkaroon na yung 50 kit, tapos naglalabasan na yung mga patay. Kumaga ganito na yung sa civilian na nanggaling yung info. Na ganito yung mga patay sa 50 kit. So, yun na yung nag-trigger siguro. Na-shock silang lahat yung SAF. Kumaga parang ayaw nang gumalaw na rin. Matindi rin daw ang naging epekto ng mahigit 10 oras na putukan sa mga membro ng 84 Seabourn na kanilang nirescue. May isang opisyal yun, wala na siya sa control niya yung matawa niya. Sa kanya lang, pagdating namin doon, gusto na niya, mauna siyang umuwi, mauna siyang kaalis. Kahirap talaga sila dalahin kasi pag full in line kami maglakad, yung iba, ganun sa Maisan, yung iba, tapos takbuhin mo naman, ilinya mo naman. Ang iba naman tumanggi raw buhati ng mga namatay na kasamahan. Ang ilang survivors, naglalabas rin daw ng sama ng loob. May narinig kami noon, nagsabi, kasi sabi niya, bakit kasi kami hindi nala dito, hindi namin nakabisado yung area. Hindi naman daw inaasahan ng Army na makatanggap ng pasasalamat. Bahagi raw ito ng kanilang trabaho. Pero sana raw, huwag naman daw ibaling sa mga sundalo ang kamalian ng iba. Naghihinayang ko sa kanila kasi kaganda ng mga baril ninyo, di kalibre. May mga sniper rifle. Tapos may mga bullet base. Kami nga, nagpupusigi kami yung wala kami base. Nagpupusigi kami. Diba, tanungin mo muna sa sarili nila, kung sa level nila, tingnan muna nila kung sinong sisihin mo na bago sila mangdiin. Rafi Tima, GMA News. Dati nang sinabi ng mga SAF na hindi maaaring umalis sa kanilang posisyon ng ibang miyembro dahil baka makapasok pa ang MILF at ibang BIFF at mas maraming mapatay.